Hi guys. Home alone ako. Walang tao dito sa bahay. Ako lang. Kamusta kayo? Nag-makeup ako ng konti para naman mukhang presentable tayo. Tapos, naka-house dress lang po tayo. Paborito ko to. Kaya kung nakikita niyo pa ulit-ulit, patawad. Sorry po. Ang tagal nilang umuwi. Ang mga bata ay nasa school. Tapos sila Mika nasa gym. Si Mika, si Jonathan, and si Vincent. So, wala magpe-prepare ng pagkain. Kaya ito muna. Bowl, noodle. Tinanggal ko yung tatak Natanggal siya. So, masarap to. Binibili namin siya sa Costco. Ay, alam nyo, ang buhay ng tao ay pinanganak kayong nag-iisa. Oo, sa simula, meron kayong mga magulang. Tapos magkakaroon kayo ng mga kapatid. At ng mga pinsan. At ng mga lahat na, kaibigan, kaeskwela. Lalaki kayo. Ayan na, dumating na sila. Narinig ko na. Paglaki nyo, syempre pag bata ka pa, kailangan mo ng mami, mami, mami. Papa, papa, papa. Sabi nga nila, pag edad mo ng mga from newborn hanggang mga nag-grade 1 ka, yung mga ganyan, puro mami-mami yan. Mga daddy-daddy. Paglipas ng panahon, nag-teenager ka na. Siyempre, yan na yung time na parang gusto mong sabihin sa mga magulang mo na, can you give me time? Leave me alone. Gusto kong mapag-isa. At saka na-experience ko sa mga anak ko, pag ganyan na yung mga edad, yung mga teenager na, minsan, ayaw na sumama nila yan sa inyo. Ayaw na nilang sumama sa, ano tawag dito? Ayaw na nilang sumama sa inyo. Diba, manonood kayong sine o yung ganyan. Sasabihin, sorry ma'am, lalabas kami ng mga friends ko and bahala na kami kung ano gusto namin panoodin. Kasi yung gusto namin, syempre, iba na yung gusto nila. So, ang nangyayari, nagbubukod-bukod na tayo. And then, pagkatapos nila maging teenager, katapos na ng college, naging adult na. Ayan, may sarili na silang trabaho. Diyan nagsisimula yung loneliness ng mga parents. Kasi yung iba lumalayo. Yung iba hindi naman gustong lumayo pero kinakailangan. Ba, mag-abroad or madedestino sa ibang lugar. Yung iba nag-aasawa na. So, syempre nalulungkot tayo. May mga iba naman ayaw nang mapapakialaman. I have my own now. Syempre matigas na yung pakpak. May sarili ng kita, may sarili ng pera. May mga anak na nagsasabi na, leave me alone, ma'am. I have my own life. Masakit na katotohanan. Minsan, nangyayari yan sa buhay natin. Even sa akin, nangyari yan. So, ganun talaga eh. Mahirap maging magulang. May kasabihan tayo. Tandaan nyo to. Ang magulang, lalo na ang ina, kayang manganak ng 10 anak. Sabi ba, 20 anak? May mga babaeng ganun. Ako, I have 7 kids. Yung iba, 10. Imagine mo yun, ang dami mo na-produce na baby. Yan yung kasabihan na ang magulang kayang manganak ng 10 at alagaan niyang 10 anak na yan. Pero, yung 10 anak na yan, hindi man lang kayang
arugain, mahalin, respetuhin, at mahalin ang nag-iisa nilang magulang. Di ba? Sakit. May mga ganun dumadating. At saka, tayong mga magulang, mahalin natin ang mga sarili natin kasi hindi natin pwedeng iasa lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon sa ating mga anak. Meron din sila kasing kani-kaniyang buhay. Pero, diba, ang sakit ng ganun. Kaya, ibinigay mo yung heart, sweat, and tears, and soul sa mga anak natin. Lahat ng magulang makaka-relate sa akin. So, get me wrong, di naman sa parang humuhugot ako, no? Pero, I'm just, telling the truth na ganun talaga eh. Ganun ang buhay. Tayo sa mga anak natin, kahit buhay natin, iaalay natin. Pero, may mga anak. Leave me alone, Mom. I'm a grown-up woman or man now, so I can manage my life, I can manage myself. Parang ganon. At tayo din mga magulang nung araw, lumalaban tayo sa mga nanay natin. Ako nga nung araw, alam nyo, pagka pinapagalitan ako ng nanay ko, pinapalo ako, habang nagsasalita yun, nandun ako sa sulok, ginaganon ko yun, pag nakita niya ako, ano yung sinasabi mo? Ay, aray. Isang tampalin pa yung bibig mo. Oh, gosh. Mahirap talaga ang maging magulang. Kailangan matibay tayo. Kailangan ang puso natin ay matatag dahil maraming pain at maraming mga sitwasyon. At kapag lumaban na at nangatwira na sa iyo ang anak mong inaruga, pinalaki, dun yun eh. At sakit nun. Minsan ako, inaabot ko na lang yung napapaluha na lang ako. Kasi minsan, kung mapagsalitaan ka ng anak yung bang parang wala ka nagawang buti, yung mga ganun. Or parang inutil ka na, hindi mo alam yan. Well, hindi lang ako. Napag-usapan namin to ng friend ko. Sabi niya, Mare, bestie, alam mo yung anak ko, sinampal daw siya ng anak niya. Naku, hindi ko pa naman inabot yun sa mga, sa mga anak ko. So, kasi parang pinapagalitan niya yung anak niya dahil sa pag-uwi ng umaga na, tapos kung kani-kanino sumasama. So, syempre nakakapagsalita siya nung parang hindi, kumbaga masakit sa tenga. Kaya alam nyo, ako, as much as possible, subukan nyo to. Very effective. Kasi minsan, ang mga anak, ayaw niya nung binubungangaan. Dumaan din tayo sa ganyan, ayaw din natin yan. Pero, para hindi mo marinig ng harapan yung sagutin kanila sa atin, parang lapas tanganin kanila, yung bang labanan kanila, masakit yun eh. So, ginagawa ko, ini-email ko. Dahil kapag sinabi mo, ayaw nilang marinig yan. Pero pag in-email mo sila, no choice, kailangan nilang mabasa yan. At pag nabasa nila yan, ma-absorb nila yan. Tandaan, pag galit tayo, huwag tayo magdidesisyon agad-agad because most likely, ang mga desisyon na yan ay mga out of anger, out of burst, yung bang maling desisyon, maling mga words. When you're angry,
pigil-pigilan natin ang ating dila. Our tongue doesn't have a sharp thing inside our mouth. Pero pag yan ang nagsalita, it can break your heart. Parang ano yan eh, kayang mang-stab ng dibdib ng bawat magulang. At tayo din mga magulang, nabubulol na ako habang pinalalamig ko tong aking noodles. Bawasin din natin yung mga masasakit na pananalita din sa anak. Kasi syempre meron din silang puso damdamin. Pero kapag alam mong tama ka, ipaglaban mo yun. Put them in a right place. Ako ganun. Pag alam kong mali ka, nope. We need to talk. Sit down here and listen to mom. I am your mom. I'm not your friend. Pag may problema tayo, nope. And sa bahay namin, there's a rule in this house. If you don't follow the rule, the door is open. But as long as nandito ka sa bahay, you must listen, you must obey, you must follow the rule. Yan yung mga sinasabi namin sa mga anak namin. And thankful naman kami because our kids, mababait sila, magagalang, mapagmahal. So, kailangan lang sa mga magulang, huwag tayong magpapatalo pag nagtatapang sila. No. Kailangan mas firm ka, mas matapang ka. You deserve the respect that tawag dito, yung kailangan manggagaling sa kanila. They can say a lot of words, a lot of things, but at the end of the day, we are the parents and they are our children. So, yun lang yun. Pinagdaanan natin lahat yan eh, yung sumasagot, lumalaban, pero ang magulang ay magulang. Tandaan nyo yan, magiging magulang din kayo. At kapag kayo'y nilabanan ng inyong mga anak, doon nyo maaalala ang mga magulang nyo. Oo nga no, nakarma ako. Nagawa ko din yan eh. Ginawa ko din yan sa mom and dad ko eh. So, iwasan natin yun. Kami, matatanda na, kami yung nagbibigay ng sa inyo, ng advices and everything. Please listen to your parents. So guys, that's all for now. And thank you for watching. And I'll see you again tomorrow. Kain na tayo. Bye for now. To Miss Eileen forever and to my Papa Mike Almighty, maraming beses nyo na itong naririnig. Siyempre, mahal na mahal ko kayo and I'll be forever thankful sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa amin magkakapatid, and lalong-lalo na sa akin, hindi lang sa blessing kundi pati sa suporta, never-ending support, whether emotional support, financial support, lahat-lahat na ng support, and I'm very blessed to have you in my life. Medyo nakaka-emotional, but sobrang blessed ako to have you in my life, and I can't express it kahit sa words, and basta I can repay you na lang with my actions, and I think it's about time to give back sa lahat ng ibinigay niyo sa akin. And yeah,
God bless our family more and magsasama-sama pa tayo ng matagal. I love you both. Love you.